Magluto tayo ng ginataang sigarilyas or winged bean. So, pinsan daw to ng Bicol Express. So, ang ingredients, winged bean, pork, ground pork, banana peppers and jalapeno, gata, syempre, sibuyas bawang, at saka etong sili para pangpanghang kung hindi pa. So, gigisa muna natin yung sibuyas tsaka bawang. So, ayan na, magigisa na tayo ng garlic. So, hintayin lang muna natin siya maging golden brown. Tapos, isusunod natin yung onion. Nakalimutan ko palang sabihin, meron din siyang luya. Masarap kasi yung pag may gata, may luya. Para pampawala ng umay or something. I don't know. Ayan, golden brown na siya. Sakto na yan, wag natin sunugin, papait siya. So, ito na yung ating onion. So, lagay na natin dyan. So, gisa-gisa din natin siya hanggang sa maging parang translucent na siya. Again, wag natin siyang sunugin para hindi mapait yung ating sibuyas at saka bawang. Tsaka hindi rin pala ako naglagay ng maraming mantika kasi yung ating pork, magkakamantika din siya later. So, okay na yun. Huwag tayo masyado maglagay ng mantika. Ayan. Again, lutuin muna natin siya hanggang maging translucent yung ating onion. Ayan, pwede na yan. So, ito na po yung ating luya. Huwag masyadong marami kasi baka maging lasang salabat naman yung kulay. Ayan, tapos ihulog na natin yung ating ground pork. Kailangan muna natin siya i-brown para maluto siya. At saka para magkalasa din siya. Kasi yung sibuyas bawang, kailangan ma-saturate naman niya. Ayan. Diba? Para magkalasa naman yung inyong pork. Palitan natin mga kapatid yung ating sando kasi masyadong malambot yung isa natin sando kanina. Ito na lang. Wala pala akong pag-uom kasi lately nawala ng stock dito sa Amerika. Pero meron na daw ngayon sa mga Filipino stores. Kaya lang hindi pa ako nakakapunta dun sa Seafood City. But last time wala ako nakita dun. Bago. So, ang gawin na lang natin is patis. Diba? Para magkaroon siya ng konting lasa. Siyempre, asin tsaka paminta. Kung anong pampalasa na gusto nyo ng nor, anong tawag doon? Seasoning, pwede din. Bahala na kayo. Basta pag nagtimpla kayo, yung tama sa panlasa niya. Ayan, hintayin muna natin siyang maluto ng konti. Tapos, lalagyan na natin siya ng gata. So, ayan, lagyan na natin siya ng gata. Tapos, ito pa. Kung feeling nyo masyado na marami, pwede nyo naman siyang anuhin. Pakuluin ng pakuluin hanggang sa anong tawag doon? Mag-reduce siya. So, right now, sakto lang siya kasi madami yung ating kulay. At saka, mas masarap kung yung maraming kulo na siya, yung tipong konti na lang siya, parang mga 1/2 na lang siya nung nilagay mo para malasa talaga siya. Tsaka lalagay din natin yung ating sili. Ayan, parang ang dami naman ito, pero sige lang, sorry na lang sa mga hindi kumakain ng maanghang dyan. Ayan. So, ang gagawin natin is, papakuluin muna natin siya hanggang sa na-reduce na siya into kalahati ng amount ng gata na nilagay natin.
Ayan, kumukulo na po yung ating gata. Pero hindi pa siya ready. Masyado pa siyang malabnaw. So, from time to time, halu-haluin nyo po kasi baka masunog naman yung mga nandun sa ilalim. Parang gentle lang siya. Ayan. Sa mga siguro mga after a few minutes, halu-haluin nyo lang siya. Pag ready na yan, makikita mo naman na malapot na siya. Right now, very watery pa siya. So, hindi pa siya ready para sa gulay. Kasi yung wing bean, mabilis lang yun siya dapat ilagay dito. Kasi otherwise, hindi na siya crispy. Mas masarap siya kapag yung medyo crispy pa din siya. Pwede din naman kung gusto nyo mas malambot. Depende na lang yun sa inyo. Kayo din naman kasi yung kakain, diba? So, mas okay yung kung medyo crispy pa siya para lasang fresh. Ayan. Balikan natin ito mamaya pag medyo nag-reduce na siya. Ayan. Pwede nyo na rin siyang lagyan ng timpla. Like, for example, kasi nga wala akong bagoong. So, nilagyan ko siya ng patis, additional pepper kung gusto nyo, asin. Bala na kayo. Nakalimutan ko po palang videohan nung nilagay ko yung gulay sa gata. Pero, eto na po siya after a few minutes na kumulo na siya ulit. Tapos, ganyan na siya. Nag-reduce na yung gata, malapot na siya. So, yan na yung tamang consistency ng ating gulay. Tapos, pwede nyo po rin po siyang tikman kung luto na talaga yung gulay. Dapat medyo crispy siya para lasang fresh. Wait lang. Masarap na talaga siya. So, yan lang po yung ating menu. Enjoy. Pwede nyo gayahin yung recipe. Pwede nyo siyang i-modify. Depende sa lasa nyo. Masarap siyang kaulam is pritong isda. Siyempre, mainit na kanin. Tapos, kung hindi pa siya maanghang, dagdagan nyo siya ng sili. Kung matabang siya, dagdagan nyo siya ng patis or asin. Bahala na po kayo. Pero yan po yung lutong sigarilyas. Sa Bicol, ang mga ulam, laging may gata, laging may sili. Pag hindi yan may gata, hindi yan lutong Bicol. Yun po, sige. Thank you for watching.